Toyota ang isa sa pinakamabentang car brand sa Pilipinas dahil yan sa napatunayan ng quality, reliability, fuel economy ng kanilang mga modelo. Kaya naman kung Toyota ang hanap mo ay bagay na bagay sa iyong video nito dahil iisa-isayin natin ang 5 bagong Toyota vehicle dito sa Pilipinas na matibay, fuel efficient at may sulit na presyo. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigat mo itong click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Tamaraw ay isang bagong generation ng kilalang utility vehicle sa Pilipinas na idinisenyo para sa trabaho, negosyo at utilitarian na paggamit. Habang pinapanatili nito ang tibay, simplicity at kakayahang mag-adapt sa iba't ibang gawaing pangtransportasyon. Sa unang tingin, makikita ang matibay at praktikal na disenyo ng Toyota Tamaraw. Hindi ito overly fancy dahil ang layunin nito ay function over form, isang sasakyang kayang tumagal sa araw-araw na trabaho at mataas na payload kaysa sa ibang utility vans. Pagdating sa overall na sukat, ang haba nitong Tamaraw ay nasa 5,300mm. May lapad na 1,800 at may taas na 1,800mm. Maluwag para sa utility use. May wheelbase size ito na 3,085mm na nagbibigay ng mas stable na ride kahit may load. At may seating capacity ito sa harap na 2 tao at ang rear portion ay nakatuon sa cargo space o di naman kaya para sa 16 na pasahero. May payload capacity itong modelo na humigit kumulang sa 900 to 1,100 kg. Malakas ang kapasidad para sa kargahang mabibigat. Ang makina nito ay pinapagana ng 2.4-liter turbo diesel engine na 2GD FTB at gumagawa ng maximum power output na 150 PS at 3,400 RPM, habang ang maximum torque nito ay umaabot ng 400 Nm. Malakas sa pagdala ng mabibigat na load at uphill driving. May isang klase pa itong modelo na gumagamit ng gasoline engine na 1TRFE at gumagawa ng maximum power output na 139 PS at 5,600 RPM. Ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 183 Nm sa kada 4,000 RPM. Mas mura ang gasoline engine variant at mas accessible para sa light duty. Gumagamit rin ang Tamaraw ng alinman sa 5-speed manual transmission at 6-speed automatic transmission. Pagdating sa interior, ang loob ng Tamaraw ay simple at functional. Hindi ito luxury kundi practical para sa trabaho. Nilagyan ng power steering na kung saan pinapadali nito ang maneuverability. At may air conditioning ito na manual na cooling, sapat para sa mainit na klima ng Pilipinas. Nilagyan rin ito ng 2D-in audio system na may AM at FM, Bluetooth at USB connection para sa music habang nasa biyahe. Ang mga upuan naman ito ay nakabalot ng PVC type na kung saan madaling linisin at mas matibay para sa araw-araw na gamit. Pagdating sa ilang mga exterior features nito, ang Tamaraw ay may pagpipili ang halogen or LED headlamps depende sa variant. May 16 alloy wheels, matibay na gulong para sa mabibigat na load. At may pagpipilian rin sa body configuration nito, gaya ng drop side or utility van body types. Pagdating sa safety features, ang Tamaraw ay nilagyan rin ng front disc at rear drum brakes na reliable sa stopping power para sa load. May ABS o anti-lock braking system din ito na nagpiprevent sa wheel lock sa biglaang preno. May kasama pang power steering with urethane wheel para sa mas madaling control. Dito sa Pilipinas, itong bagong Toyota Tamaraw ay nagkakahalaga sa estimated price mula 937,000 hanggang sa 1.1 million pesos depende sa variant. Toyota Veloz. Ang Toyota Veloz ay isang subcompact 7-seater MPV na idinisenyo para sa pamilyang active, maliliit na grupo at mga naghahanap ng practical, komportabling sasakyan para sa araw-araw na biyahe. Ito ay bahagi ng line-up ng Toyota na nagbibigay ng mas modernong style, mas malaking space at mas maraming features kaysa sa simpleng modelo. Pinapagana ang Veloz ng engine na 1.5-liter 4-cylinder 16-valve dual overhead cam with dual BVTi at may displacement na 1,496 cubic centimeter. Ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot ng 106 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 138 Nm sa kada 4,200 RPM. May fuel type na gasoline at may transmission na CVT o continuously variable transmission.
Front-wheel drive ang modelong ito kaya mabisang performance para sa city at highway driving. Pagdating sa overall dimension, may haba ito na 4,475mm at lapad na 1,775mm. May taas ito na 1,770mm at capacity na 7-seater, ideal sa pamilya o barkada. May fuel tank capacity ito na 43 liters. Maluwag sa loob at may sapat na space para sa pasahero at bagahe sa likod. Ang Veloz ay may premium na exterior styling na may makabagong itsura. May naka-split type LED headlamps, modern at efficient sa liwanag. May 17-inch alloy wheels din ito na sportier at mas matatag sa daan. Mayroon din itong sequential turn signals na dagdag style at visibility. At nilagyan rin ng over fenders at SUV accent design na nagbibigay ng mas malakas at adventurous na itsura dito. Auto-fold ang side mirrors at may welcome lamps na convenience at refinement. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na hindi ordinaryong MPV ang Veloz, kundi premium styled 7-seater. Pagdating naman sa interior, may mga comfort features at mga makabagong technology itong modelo. Maluwag ang cabin, may ambient lighting na nagbibigay ng mas eleganteng interior feel. May 7-inch TFT multi-information display para sa driver info at vehicle status. At meron din itong multimedia na 8-inch o 9-inch size display ng infotainment system na may kasamang mga connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. May wireless charging pad system at mga USB port socket na pwedeng pagsaksakan ng charger. Komportable ang 7 upuan na may synthetic leather cover na kung saan ay mararamdaman mo kaagad ang kombinasyon ng comfort, technology at practicality. Pagdating naman sa mga safety features, ang Toyota Veloz ay dinisenyo hindi lang para maging maganda at komportable kundi para maging ligtas din sa kalsada. Nilagyan ito ng Toyota Safety Sense o TSS sa Top B variant. May pre-collision system na kasama at automatic high beam. May lane departure alert din ito at may 6 na airbag sa loob na dagdag proteksyon sa driver at mga pasahero nito. May panoramic view monitor din ito na nakatutulong sa pagpapark at pagmamaneuver. Nilagyan rin ng Veloz ng blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May hill start assist control din ito. May electronic parking brake with auto hold at anti-lock braking system at electronic brake force distribution. Ang mga safety features na ito ay nagbibigay ng peace of mind at dagdag na kaligtasan habang nagdadrive. At sa Pilipinas ay available itong Toyota Veloz sa 3 klaseng variant na pagpipilian na nagkakahalaga mula sa estimated price na 1.1 million pesos para sa low-end variant, 1.2 million pesos naman para sa sumunod na variant at 1.3 million naman para sa pinaka top-end variant nito. Toyota Innova Zenix. Ang Toyota Innova Zenix ay ang all-new generation ng iconic na Toyota Innova. Isang modernong 7-seater MPV na idinisenyo para sa pamilyang Pilipino at mga mahihilig sa maluwag at komportableng sasakyan. Ito ay hindi lang basta people carrier. Ito ay simbolo ng comfort, efficiency, practicality at modern technology. Itong Zenix ay may mas premium at sporty na itsura na pinaghalo ang pagiging malaki, maluwag at stylish. Ang malaking grille at dynamic na exterior lines ay nagbibigay ng modernong image dito. Habang ang mataas na stance nito ay nagpapakita ng kakayahan na maging versatile sa city at long drives. Itong Toyota Innova Zenix ay pinapagana ng 2 klaseng powertrain gaya ng 2.0 liter dynamic force gasoline engine na gumagawa ng 174 horsepower at maximum torque na 205 Nm na ikinabit sa isang CVT type transmission na mas smooth ang gear shift at efficient para sa pang-araw-araw na biyahe. Habang ang isang klase nito ay gumagamit ng 2.0Q hybrid CVT, isang makina na may dynamic force plus electric motor. Ang pinagsamang lakas ng 2.0 engine at hybrid motors ay gumagawa ng 186 horsepower at 188 to 206 Nm ng torque na ikinabit sa eCVT type transmission. Itong hybrid na klase ng Toyota Zenix ay nagbibigay ng mas mataas na fuel efficiency at mas tahimik na takbo dahil sa electric assist. Parehong naka front wheel drive at may unibody chassis para sa mas maluwag at komportableng interior. Ang sukat nito ay may haba na 4,755mm at may lapad na 1,850mm.
Ang taas nito ay nasa 1,790mm at may 7-seater ang capacity. May fuel tank ito na 52 liters at kumukonsumo mula 16 to 20 km per liter. Pagdating sa loob, maluwag ang cabin nito na may 3 rows ng upuan na pwedeng i-adjust o i-fold para sa cargo. Meron din itong libangan na 10.1-inch infotainment display na may kasamang Apple CarPlay, wireless at Android Auto connectivity features. Meron din itong 7-inch multi-info display para sa driver na nagbibigay ng mabilisang impormasyon. Nilagyan rin ito ng maraming USB port at wireless charging pad, auto lift gate na pintuan sa likod at may panoramic sunroof para sa top of the line variant. Ang third row seats nito ay na-fold ng flat na madaling dagdag space kung kailangan ng storage at pwedeng higaan kapag ikaw ay nagka-camping. Ang interior nitong Scenics ay kombinasyon ng comfort, style at practicality. Perpekto para sa travel, road trips at family. Habang ang mga exterior features naman nito ay modern at functional. Nilagyan kasi ito ng LED headlamps at fog lights na mas maliwanag at matipid sa energy. Meron itong 17 to 18-inch alloy wheels depende sa variant. Mas malaki at mas aggressive look. Naka-push start ignition at smart entry din ito na convenience features para sa mas madaling pagpasok sa sasakyan. May mga chrome accent at over fender sa hybrid para sa dagdag at modern vibe nito. Pagdating naman sa mga safety, itong Innova Zenix ay may makabagong safety features lalo na sa hybrid variant nito. Mayroon din itong Toyota Safety Sense kasama ang pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control, automatic high beams para sa ligtas na pagdadrive. Nilagyan rin ito ng blind spot monitoring, rear cross traffic alert, panoramic view monitor na 360 around view monitor at may anti-lock braking system, electronic brake force distribution, vehicle stability control at hill start assist control system. Dito sa Pilipinas ay nagkakahalaga itong Toyota Zenix mula sa pinaka-low-end variant nito na 1,670,000 pesos hanggang sa pinaka-top-end variant na Q Hybrid na may presyo na 1.9 million pesos hanggang 2 million pesos sa kasalukuyan. Toyota BZ4X. Ang Toyota BZ4X ang unang full electric vehicle ng Toyota Philippines. Isang SUV na 100% electric, walang gas engine at ginawa para sa modernong Pilipino na naghahanap ng mas malinis, mas matipid at mas advanced na sasakyan. Itong BZ4X ay isang battery electric SUV, ibig sabihin walang gasoline engine at umaandar ito gamit ang isang malaking lithium-ion battery na nagbibigay ng malakas at tahimik na pagtakbo. Ito ay bahagi ng Beyond Zero Vision ng Toyota para sa zero emission mobility at mas sustainable na hinaharap. Ang nagpapagana dito ay ang 73.11 kilowatts lithium-ion battery nito at dalawang electric motors na nakalagay sa front and rear. Gumagawa ito ng maximum power output na 343 horsepower at maximum torque na 338 Nm. At may all-wheel drive train para sa mas functional na pagmamaneho. Umaabot sa hanggang 570 km ang isang full charge battery nito at mayroon ding mga driving modes features gaya ng Eco at X mode para sa mas efficient at stable na performance sa iba't ibang situation. Pagdating sa kabuuang dimensyon, ang haba nitong modelo ay umaabot ng 4,690mm at may lapad na 1,860mm. Ang taas nito ay nasa 1,650mm at may wheelbase size na 2,850mm. Habang ang ground clearance nito ay nasa 200mm. May seating capacity na 5-seater at mas maluwag na trunk space para sa luggage at iba pang gamit. Pagdating sa mga exterior features, ang BZ4X ay nilagyan ng LED headlamps at daytime running lights na mas bright at efficient. Gumagamit rin ito ng 20-inch alloy wheels na nagbibigay ng sportier look at mas confident stance. Lagyan rin ito ng panoramic moonroof. Meron din itong power back door with kick sensor para sa madaling pag-load at unload ng items. Habang ang interior features nitong BZ4X ay may mga naka-synthetic leather seat cover, may ventilated front seat at may 8-way power driver seat with memory function. Meron din itong 14-inch display audio system na may wireless Apple CarPlay at Android Auto. May 7-inch digital meter cluster plus multi-information display para sa driver
at may dual wireless charging ports at USB Type-C charging system. May dual zone climate control din ito para sa personalized comfort ng bawat pasahero. Pagdating sa mga safety features, nilagyan rin ito ng Toyota Safety Sense na may pre-collision system, automatic high beam with adaptive high beam system. May lane tracing assist din ito at lane departure alert. May dynamic radar cruise control, blind spot monitoring, panoramic view monitor na 360 degree at digital inside rear view mirror. Pag bumili ka nito ay may mga kasama ng portable charger at kaya nitong mag full charge sa loob ng 1 oras. Nagkakahalaga ngayon itong Toyota BZ4X sa Pilipinas ng 2,699,000 pesos. Ang Toyota Land Cruiser Prado. Ang Toyota Land Cruiser Prado ay isang mid-size luxury SUV na kilala sa buong mundo dahil sa matibay nitong performance, modernong teknolohiya at kakayahang mag-off-road ng kasing galing ng mga pinakamahusay na SUV. Isa itong sasakyan na hindi lang panglungsod kundi pang adventure, pang malalawak na biyahe at pang pamilya na puno ng comfort at kaligtasan. Tunay na legendary in every way itong Land Cruiser Prado na pinapagana ng makabagong makina na may 4-cylinder inline 16-valve dual overhead cam, chain drive at turbo engine na may displacement na 2,393 cubic centimeter. Gumagawa ng 281 horsepower at 6,000 RPM at 430 Nm at 3,600 RPM na ikinabit sa isang 8-speed automatic transmission. May drivetrain na 4x4 o all-wheel drive para sa functional driving capability. Ang kabuuang sukat ng Land Cruiser Prado ngayon ay nasa 4,925mm ang haba at may lapad na 1,980mm. May taas ito na 1,935mm at may seating capacity na 7-seater. Maluwag para sa pamilya o barkada man. Ang wheelbase size nito ay stable at matibay ang stance para sa good ride comfort. Ang Prado ay isang malaking SUV na nagbibigay ng sapat na space para sa pasahero at bagahe kahit na puno ang sakay nito. Pagdating sa mga interior features, nilagyan ang modelong ito ng leather seat cover na elegante at komportable na upuan ng mga pasahero. May power adjustable seat din ito sa driver at may 10-way power at memory function pangkasama. May 12.3-inch display audio system din ito na may wireless Apple CarPlay at Android Auto na sinamaan ng 10 speaker sound system na malakas at malinaw para sa magandang audio sounds experience. Nilagyan rin ito sa driver ng digital meter cluster na modern at madaling basahin. May kasama na rin itong panoramic view monitor at multi-terrain monitor na nagbibigay ng view sa paligid para sa mas confident na pagpapark at off-road navigation. Pagdating naman sa exterior features, ang Land Cruiser Prado ay may 20-inch alloy wheels, malalaki at rugged para sa stable ride. May LED headlamps at LED fog lights kasama ang LED tail lamps na malakas ang illumination at nagbibigay rin ng mas modernong itsura dito. Sinamahan rin ito ng adaptive variable suspension system na pinapahusay ang ride comfort at handling sa mga off-road condition. May power tailgate din ito na may kick sensor na convenient sa paglo-load at unload ng mga bagahe. At syempre, hindi rin nawawala sa bagong Land Cruiser Prado ang makabagong safety at security features nito. Nilagyan itong modelo ng pre-collision system, may adaptive cruise control, lane departure alert with steering assist at automatic high beam system. Nilagyan rin ito ng blind spot monitoring, rear cross traffic alert, panoramic view monitor, may multi-terrain monitor para sa mga pag-o-off-road at multi-airbags sa loob ng sasakyan na may kasama pang vehicle stability control, ABS, EBD at iba pang mga brake support system para mapahusay ang kaligtasan. Meron ding bagong features ang modelong ito na nakatutulong makapag-navigate ng mahusay sa mga off-road condition na tinatawag na multi-terrain select modes na may auto, dirt, sun, mud, rock at iba pang mga driving mode features. May locking differential din ito para mapahusay palalo sa mga off-road conditions. Sa kasalukuyan, itong Toyota Land Cruiser Prado 2.4 turbo automatic transmission ay nagkakahalaga
mula 4,806,000 pesos hanggang 4,821,000 pesos depende sa kulay at variant nito. Toyota Active. Papatapos na naman ang 2025 pero marami pa rin sa atin ang naguguluhan kung ano nga bang sasakyan ang dapat bilhin sa taong ito na makakasulit ka sa pangmatagalang biyahe, katipiran kumonsumo at mas abot kayang presyo. Kaya naman ang Toyota brand ay naglabas na naman ng kanilang pinakabagong sasakyan na Yaris Active 2025 model. Itong Toyota Yaris Active 2025 ay ang bagong subcompact sedan model na ipinakilala bilang bahagi ng modernisasyon ng line-up ng Toyota brand sa buong Asia. Kasamang inaasang pagdating nito ngayong taon daw dito sa Pilipinas. May mga teaser kasi na inilabas ang Toyota Motor Philippines o TMP na nagpapahiwatig na ang Yaris Active 2025 bago matapos ang taong ito ay mabibili na dito sa Pilipinas. Ang modelong ito ay hindi lang basta subcompact sedan, ito ay may makabagong makina na sinamahan ng hybrid powertrain para makapagbigay sa mga consumer ng katipirang kumonsumo at mas malakas na performance level. Pagdating sa disenyo nito, itong Yaris Active ay may modernong design ng sedan body. Napaka-elegante ng aerodynamic profile at mukhang sporty. Nilagyan rin ito ng ilang pang elements gaya ng dark chrome upper grille at metallic gray lower grille para mas magmukhang premium ang front end design nito. Isa sa mga nagpapatikas ng dating ng sasakyan na ito ay ang pagkakaroon ng 16-inch alloy wheels na mas malaki kumpara sa ilang mga sedan bilang standard features din ito. Ang modelong ito ay mas malaki kumpara sa Vios na may kabuang haba na 4,425mm at lapad na 1,740mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,620mm at may taas na 1,475mm na nagbibigay ng mas maluwag at komportableng interior cabin. Ang maganda pa rito, sa bagong Yaris Active 2025, ito na siguro ang magiging kauna-unahang hybrid sedan ng Toyota brand na mas mura lang ang presyo. At pagdating naman sa interior, ilan sa mga inaasahang available na features sa modelong ito ay ang pagkakaroon nito ng mas malaking infotainment system o touchscreen monitor na may sukat na 10.1 inch. Nanilagyan rin ng mga modernong connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto compatibility kasama ang wireless sa HEV variant. Meron din itong wireless charging pad para talagang mas upgraded sa karamihang sedan. At ang aircon system din nito ay may auto climate control plus rear AC ventilator para mas maging komportable palalo ang pagsakay. Of course, nakakeyless entry na rin ang modelong ito plus push start. Ngunit may ilang variant din daw naman na ilalabas na mga naka-manual key pa lamang. Itong Active Yaris mga kaibigan ay gumagamit rin ng adaptive cruise control system na isang advanced driver assistance system na talaga namang mas magpapaagaw pa ng pansin sa maraming car buyer. Ito ang sistema na kung saan ay otomatikong pinapanatili nito ang bilis ng sasakyan at kumukontrol ng distansya mula sa sasakyan na nasa unahan mo. Para itong mas matalinong bersyon ng cruise control. Gumagana ang sistemang ito sa itinakdang bilis, halimbawa nasa 100 km/h, gaya ng karaniwang cruise control, na kung saan kahit bitawan mo na ang manubela at hindi mo natapakan ang gasolina, ay automatic pa rin itong aandar sunod sa takbo at bilis ng sasakyan na nasa harap mo. At bukod pa dyan, ilan pa sa mga ipinagmamalaki nitong safety features mga kaibigan ay ang pagkakaroon nito ng Vehicle Stability Control System na kung saan napapanatili nito ang takbo ng sasakyan kahit bigla mong maidaan sa mga pakurbadang kalsada o kaya naman sa mga biglaang lubak na klase ng kalsada. Nagbibigay rin ito ng mga babala at sensor para mas mapanatili ng driver ang mas maayos na pagmamaneho. At ang mas maganda pa rito ay napakarami ng airbags na nakakalat sa loob nito para mas ligtas ang mga pasahero lalo na sa mga banggaan na hindi inaasahan. Gumagamit rin ito ng anti-lock braking system sa 4 na gulong at electronic brake force distribution para suportahan ang mas maayos na pagpipreno lalo na sa mga emergency braking. Ang Toyota Yaris Active 2025 ay naglalaman rin ng mas advanced na safety features na Toyota Safety Sense TSS. Isang makabagong safety system ng Toyota na may kasamang mga driver assist gaya ng lane keeping control, pre-collision system at iba pa. Gumagamit rin ito ng blind spot monitoring system na nagbababala sa driver kapag may sasakyan sa blind spot sa gilid nito para maiwasan ang aksidente kapag nais mong mag-overtaking. Meron din itong rear cross traffic alert
Kapag namang paatras ka ay inaalalayan nito ang sasakyan sa mga paparating na sasakyan sa likuran na hindi makikita sa side mirror upang maiwasan din ang makaatras o mabangga sa likuran ang mga sasakyan na paparating. Nilagyan rin ito ng panoramic view monitor system o 360-degree camera na kauna-unahan lang sa Toyota sedan na magkakaroon nito. O ito ang kauna-unahang sedan na magkakaroon ng 360-degree camera pag nagkataon. Well, yan siguro ang unang i-check natin kapag opisyal na ngang dinala ito dito sa Pilipinas. Ang front and rear bumper din ito ay may mga sensor para ma-alerto rin ang driver kapag may mga obstacle na matatamaan kung magpapark ka. At syempre hindi lang yun mga kaibigan, dahil itong sedan ay sinamahan na rin ng hill start assist control na umaalalay naman sa mga patarik na kalsada o mga paakyat na kondisyon ng kalsada para kahit bigla kang mapa-stop o mapahinto sa mga ganong kondisyon ay hindi ito basta-basta aatras o bubulusok pababa ng kalsada. Meron din itong seatbelt warning at mga seatbelt sa kada upuan kasama ang child safety locks nito na may ISO fixed child seat mount na rin. At itong pinaka-the best dyan, pag-usapan naman natin ang kabuuang detalye ng makina nito. Ang ATV Yaris 2025 ay may tatlong klaseng makina na pagpipilian. Ang pinakamababa dito ay ang 1.3 gasoline engine, ang sumunod ay ang 1.5 gasoline engine, at ang pinaka-top end variant nito ay ang ATV hybrid electronic vehicle na may 1.5 engine na rin. Gumagamit rin itong sasakyan ng inline 4 dual overhead cam 16 valve with dual BVTI para sa mas magandang performance. Kasama ang electric motor plus lithium-ion battery na nagbibigay dito ng pangkaragdagang lakas sa electricity power at katipiran na rin sa konsumo ng gasoline. Mula sa pinakamababang variant ay gumagawa ito ng 98 horsepower hanggang sa pinakamataas na klase nito na hybrid engine na gumagawa naman ng 111 horsepower na capacity. Samantalang ang maximum torque ay mula sa 123 Nm hanggang sa pinakamataas na umaabot ng 141 Nm ng torque. Ang mga modelong ito ay kinabit sa alinmang manual 5-speed transmission at CVT type na klase. Samantalang ang top end variant nito ay gumagamit ng makabagong eCVT type na transmission para sa mga hybrid electronic vehicle lamang. Meron din itong Toyota Yaris na 42 liters na fuel tank capacity para sa mga low end variant. Samantalang mga top end variant nito na naka-hybrid ay may 36 liters lamang na fuel tank capacity. At ang pinaka-highlight sa bagong Toyota Yaris Active 2025 model na isa nga sa nabanggit natin sa intro pa lamang ay ang fuel consumption level nito. Dahil talagang hindi ka panipaniwala mga kaibigan, itong sedan kasi ay kayang kumonsumo mula 25 km per liter hanggang 30 km per liter na kung tutusin ay halos katulad na lamang ito kumonsumo ng mga motorsiklo. Well, ano naman kaya ang top speed nitong Toyota Yaris? Umaabot daw sa 160 km mahigit ang kabuuang bilis na nagagawa nito ayon sa mga source mula sa Thailand. Kaya naman kung nagbabalak kang bumili ng isang makabagong sedan ngayong taon na pwede na rin sa 5 miyembro ng pamilya, baka itong Toyota Yaris Active HEB 2025 model na ang para sa iyo. Sa kasalukuyan itong Yaris Active 2025 ay nasa Pilipinas na at wala pang official launch sa mga dealer branch nito para maibenta na rin sa merkado. Na maaaring ngayon ding taon o bago matapos ang taong ito ay ilalabas na rin itong bagong modelo. At pag-usapan naman natin ang magiging kabuuang presyo nito kung sakaling ibebenta na nga dito sa bansa. Ito ay may estimated price mula 900,000 hanggang 1,190,000 pesos para sa pinaka top end variant na naka-hybrid powertrain.